Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa paglalakbay sa mundo ng mga pangarap, pighati at pag-asa. Sa bawat hapon na tayo'y magkakasama, naway makahanap tayo ng aliw at aral sa mga salitang ating pinagsasaluhan. Sabi nila, ang isang butil ng kabutihan, gaano man kaliit, ay may kakayahang magbunga ng higit pa sa ating inaasahan. Ngunit paano kung ang mismong butil na yon ang magiging dahilan ng iyong pagkasadlak sa dilim? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway, isang kwento ng sopas na babago sa lahat. Ang lamig ng hanging Disyembre ay tila mga karayom na tumutusok sa balat. Ngunit para sa dalawang bata sa labas ng restaurantala, ang mas masakit ay ang kumakalam nilang sikmura. Ang kanilang mga mata, malalaki at puno ng pag-asa, ay nakatutok sa isang babaeng nasa loob. Si Liwayway. 20 taon na ang nakalipas, ngunit ang alaala ng gabing iyon ay kasing linaw pa rin ng kristal sa isipan ni Liwayway. Naalala pa niya ang panginginig ng mga kamay niya habang palihim na isinasalin ang natirang mainit na sopas sa isang mangkok. Ang puso niya'y dumudugo para sa magkapatid na nakasilip mula sa salamin ng restaurant, isang batang lalaki at isang mas batang babae. Kapwa may suot na manipis na damit na halatang hindi sapat para sa ginaw. Isang mabilis na sulyap sa paligid. Wala ang kanilang manager. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto sa likod. Bata, mahinang tawag niya. Agad na lumingon ang dalawa. Sa kanilang mga mata, nakita ni Liwayway ang gutom, ang takot at ang pagtataka. Iniabot niya ang mangkok ng sopas. Ang amoy pa lang nito ay tila isang himala. Nag-aagawan ng dalawa sa paghigop, ang bawat subo ay tila nagbibigay buhay sa kanilang nanlalamig na katawan. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Liwayway. Sa sandaling iyon, sapat na sa kanya ang makitang nabusog niya ang dalawang anghel na naligaw. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na nabura. Liwayway! Ang matinis at galit na boses ni Ginang Gretchen Corpus ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Napatayo si Liwayway na parang isang basong nabitawan. Nandoon ang may-ari ng restaurant, nakapamewang, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Sa likod nito ay may isang lalaking nakatayo, naka-Amerikana, na may ekspresyong mahirap basahin. Anong ginagawa mo? Ninanakaw mo ang pagkain ng restaurant ko? Sigaw ni Gretchen sapat na para marinig ng lahat ng nasa loob. Ginang, hindi po. May natira lang pong sopas. Nanginginig na paliwanag ni Liwayway. Huwag ka nang magpaliwanag, magnanakaw. Sa harap pa mismo ng investor ko, pinapahiya mo ako. Dinuro ni Gretchen ang dalawang bata na sa takot ay nabitawan ng mangkok. Kumalat ang natitirang sopas sa maruming semento, kasabay ng pagkalat ng kahihiyan sa buong pagkatao ni Liwayway. Umalis ka. You're fired! At sisiguraduhin kong wala nang tatanggap sa'yo sa buong baryo, Maharlika. Iyon ang huling mga salitang narinig ni Liwayway bago siya tumakbo palayo. Dala ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Habang ang mga luhang mainit ay bumabagsak sa kanyang malamig na mga pisngi. 20 taon. 20 taon na ang lumipas. Ngunit ang hapdi ay naroon pa rin. Ngayon, si Liwayway ay nakatayo sa loob ng sarili niyang maliit na kainan, ang silungan. Ang pintura sa pader ay may mga lamat na, ang mga mesa at silya ay luma na. Ngunit ang lugar ay malinis at laging may amoy ng bagong lutong pagkain. Salamat, Liway, sabi ng isang matandang lalaki na tinatawag niyang Lolo Kadyo. Kakatapos lang nitong kumain ng isang libreng pananghalian. Nginitian siya ni Liwayway, isang nangiting abot, hanggang sa kanyang mga mata, kahit na ang mga yon ay may bakas ng kalungkutan. Walang anuman po, Lolo Kadyo. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Habang pinupunasan niya ang mesa, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang pitaka. Sapat pa kaya ang natitira para sa mga bayarin bukas? Marahil hindi. Ngunit sa tuwing may isang taong aalis sa kanyang silungan,
na may ngiti at busog na tiyan. Para sa kanya, iyon ay sapat na. Sa di kalayuan, sa loob ng isang itim at makintab na sasakyan, isang pares ng mga mata ang matamang nakamasid sa bawat galaw ni Liwayway. Ang mga kamay ni Dalisay Montenegro ay mariing nakahawak sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay bakat na bakat. 20 taon na rin siyang binabagabag ng gabing iyon. Siya ang batang lalaki na humigop sa sopas. Siya ang batang lalaki na naging saksi sa pagkasira ng buhay ng babaeng nagpakita sa kanya ng kabutihan. Nakikita niya ang mga lamat sa pader ng ang silungan. Nakikita niya ang pagod sa mga mata ni Liwayway. At sa bawat pagod na yon, isang nag-aalab na galit ang sumisiklab sa kanyang dibdib. Isang galit na inipon niya sa loob ng 20 taon. Kuya! Ang malumanay na boses ng kanyang kapatid na si Hiraya ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Inilagay ni Hiraya ang kanyang kamay sa balikat ni Dalisay. Ang mga mata niya'y naluluha habang nakatingin din kay Liwayway. Handa na ba tayo? Tanong ni Hiraya. Tumingin si Dalisay sa kanyang kapatid, ang babaeng kasama niyang nagutom at nanlamig sa gabing iyon. Ngayon, pareho na silang matagumpay. Isang tinitingalang abogado si Dalisay at isang mahusay na communications expert si Hiraya. Mayroon na silang lahat. Ngunit may isang bagay na hindi pa nila nababawi. Ang hustisya para kay Liwayway. Tumango si Dalisay, ang kanyang panga ay nanginginig sa pigil na damdamin. Panahon na, Hira. Panahon nang ibalik sa kanya ang lahat. At panahon na para singilin ang may utang. Kinuha ni Dalisay ang kanyang mamahaling telepono. Nagdial siya ng numero. Ang kanyang mukha ay nawala ng emosyon, napalitan ng isang malamig at determinadong ekspresyon. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses niya ay walang bahid ng panginginig na parang yelo. Ihanda mo ang demand letter para kay Gretchen Corpus. Huminga siya ng malalim. Nagsisimula pa lang tayo. Ang penthouse office ni Gretchen Corpus ay isang testamento sa kanyang tagumpay. Mula sa ika-40 palapag ng Corpus Tower, tanaw niya ang buong syudad. Isang kahariang itinayo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ang lahat sa paligid niya ay sumisigaw ng kapangyarihan, mula sa mamahaling mahogany desk hanggang sa mga painting ng mga pambansang alagad ng sining na nakasabit sa dingding. The proposal is good, but I want the numbers revised. I want a 20% increase in profit projection for the next quarter. Utos niya sa kanyang mga board members. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na hindi matitinag. Yes, Ma'am Corpus. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Mga lalaking mas matanda sa kanya, ngunit yumuyukod sa kanyang kapangyarihan. Habang nagpapatuloy ang pulong, isang sekretarya ang pumasok ng tahimik at maingat na naglapag ng isang brown envelope sa gilid ng kanyang mesa. Sinulyapan lang ito ni Gretchen, hindi nagpakita ng anumang interes at nagpatuloy sa pagdidikta ng kanyang mga gusto. Pagkatapos ng pulong, nang mag-isa na lang siya sa opisina, saka lang niya binuksan ang sobre. Isa itong demand letter. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. Liwayway Batong Bakal, Restaurant Tala. 20 years ago, public apology and monetary compensation. At sa ibaba ang pangalan ng abogado. Attorney Dalisay Montenegro. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Gretchen. Hindi isang masayang tawa, kundi isang tawang puno ng pangungutya. Montenegro. Ang apelyido ng mayamang negosyanteng nag-ampon sa 2 batang kalye. Naalala niya ang 2 marurungis na bata. Naalala niya ang takot sa mga mata nila. Mga walang utang na loob. Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang sulat. Kinuyumos ito sa kanyang palad na parang isang basahan. At walang seremonyang inihagis sa basurahan sa ilalim ng kanyang mesa. Para sa kanya, iyon ay isang langaw na sinusubukang guluhin ng isang agila. Isang maliit at nakakainis na problema na madaling puksain. Bumalik siya sa pagtingin sa syudad
Mula sa kanyang bintana, hawak ang isang kopita ng mamahaling alak. Ang insidente, 20 taon na ang nakalipas, ay isa lamang maliit na baitang na kinailangan niyang tapakan para marating ang tuktok. At wala siyang pinagsisisihan. Sa kabilang banda ng syudad, sa isang maliit na coffee shop, nakatutok naman si Hiraya Montenegro sa kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa keyboard. Bawat salita ay maingat na pinipili. Bawat pangungusap ay hinuhulma para pukawin ang damdamin. Hindi ito isang atake. Ito ay isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang maliit na kainan na tinatawag na ang silungan. Isang kwento tungkol sa isang babaeng may ginintuang puso na nagngangalang Liwayway. Isinulat niya kung paano nagbibigay ng libreng pagkain si Liwayway sa mga hindi kayang bumili. Isinama niya ang mga testimonya ng mga taong natulungan nito. Nag-upload siya ng mga litratong kuha niya ng palihim, mga litrato ni Liwayway na nakangiting nag-aabot ng plato ng kanin, mga litrato ng mga matatandang masayang kumakain, mga litrato ng mga batang tumatanggap ng mainit na sabaw. Wala ni isang salita tungkol kay Gretchen Corpus. Wala ni isang salita tungkol sa restaurant tala. Ang tanging laman ng kanyang isinulat ay purong kabutihan. "Ano sa tingin mo, kuya?" Tanong niya kay Dalisay na katabi niya. Binasa ni Dalisay ang article. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang seryosong mukha. "Perfect. This is not a direct attack. This is a story of hope." At kapag minahal ng tao si Liwayway, mas madali para sa kanila na maniwala kapag inilabas na natin ang buong katotohanan. "Exactly," sabi ni Hiraya. Tumingin siya sa kanyang screen, huminga ng malalim, at pinindot ang publish button sa kanyang sikat na community blog. Ang epekto ay halos agaran. Sa loob lamang ng ilang oras, ang post ay nag-viral sa social media. Ang mga taga-Baryo Maharlika ang unang nag-share. Pagkatapos, ang mga karatig bayan. Ang mga komento ay umulan. "May ganito pa palang tao sa panahon ngayon. Puntahan natin ang silungan. Suportahan natin si Nanay Liwayway. Nakakaiyak. Naalala ko ang lola ko sa kanya." Kinabukasan, nagulat si Liwayway. Ang karaniwang tahimik niyang kainan ay biglang dinumog ng mga tao. May mga nag-abot ng donasyon. May mga nag-volunteer na tumulong sa kusina. May mga media outlet mula sa lokal na dyaryo na gustong siyang interviewin. Nalilito at nahihiya si Liwayway sa biglaang atensyon. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Samantala, sa Corpus Tower, isang galit na Gretchen ang kaharap ang kanyang public relations team. "Anong nangyayari? Bakit biglang sikat ang babaeng yon?" Sigaw niya. "Ma'am, may isang blog post po na nag-viral. Paliwanag ng isa sa kanyang staff. Nanginginig na ipinakita ang article sa isang tablet." Binasa ni Gretchen ang post. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Nauunawaan niya na ngayon. Ito ang kanilang unang bala. Hindi ito nakatutok sa kanya, kundi sa puso ng publiko. Isang matalinong hakbang, isang mapanganib na hakbang. "They are building her up so they can tear me down," sabi niya sa mahinang boses. Ang kanyang isip ay mabilis na nagpoproseso. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Ang kaba na naramdaman niya nung nagsisimula pa lang siya. Ang takot na baka may isang taong makahukay sa mga lihim na matagal na niyang ibinaon. Hindi siya papayag. Masyado na siyang naghirap para marating ito. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi ang kanyang business phone, kundi isang personal na teleponong iilan lang ang nakakaalam ng numero. Nagdial siya. "Hello, Counselor?" sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay naging malambing, ngunit may nakatagong lamig. "Kumusta ka na? May maliit lang sana akong hihilinging pabor." Tumingin siya sa litrato ni Liwayway sa tablet. Ang ngiti nito ay tila isang insulto sa kanya. "May maliit na problema ako sa Baryo Maharlika. Isang kainan." Huminga siya ng malalim,
Ang kanyang desisyon ay buo na. Gusto kong ipasara. Ang sumunod na 2 araw ay tila isang panaginip para kay Liwayway. Ang silungan ay hindi na lang isang simpleng kainan. Naging sentro ito ng bayanihan sa Baryo Maharlika. Puno ito ng mga bagong muka, mga taong gustong tumulong at maging bahagi ng kanyang munting advokasya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Liwayway ng tunay na pag-asa. Pakiramdam niya, sa wakas ay may liwanag ng natatanaw. Ngunit ang liwanag na yon ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang abala siya sa paghahanda ng pananghalian, isang puting van na may selyo ng City Hall ang huminto sa tapat ng ang silungan. Bumaba ang 3 taong nakauniporme. Seryoso ang mga muka at may dalang mga clipboard. Sila raw ay mula sa Sanitation Department para sa isang surprise inspection. Nagulat si Liwayway, ngunit magalang niya silang pinapasok. Malinis ang kanyang kainan at sigurado siyang wala siyang nilalabag na anumang patakaran. Ngunit ang mga inspektor ay tila may ibang misyon. Bawat sulok ay kanilang sinuri ng may pagdududa. Ang distansya ng basurahan sa lababo, ang temperatura ng ref, ang pagkakasalansan ng mga plato. Lahat ay kanilang pinuna. "Ma'am, itong mga bitak sa tiles ninyo, breeding ground ito ng bakterya," sabi ng isa, habang tinuturo ang halos hindi makitang lamat sa sahig. "At itong bentilasyon ninyo, hindi yata sapat para sa laki ng kusina," dagdag ng isa pa. "Kailangan nating pansamantalang isuspininde ang inyong business permit hanggat hindi ninyo naaayos ang mga ito." Pagtatapos ng kanilang leader, habang isinusulat ang mga paglabag sa kanyang report, nanlamig si Liwayway. Pero maliliit na bagay lang po iyan. Aayusin ko po agad. Huwag niyo naman pong ipasara, pakiusap niya. Ngunit ang mga inspektor ay walang pandinig. Iniwan nila ang notice of suspension sa kanyang mesa at umalis na parang walang narinig. Napatingin na lang si Liwayway sa papel. Ang mga salita ay lumalabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ang mas masakit ay ang mga sumunod na pangyayari. Nang tawagan niya ang kanyang suki ng gulay sa palengke, bigla itong tumanggi. "Pasensya na, Liway. Naubusan na ako ng stock," sabi nito. Kahit alam ni Liwayway na imposible iyon. Ganoon din ang sinabi ng supplier niya ng manok. Pati na ang tindahan ng bigas na 20 taon na niyang pinagkukunan ng utang. Lahat sila, sa isang iglap, ay tumalikod sa kanya. May mga dahilan silang ibinigay, ngunit sa kanilang mga boses, naririnig ni Liwayway ang isang bagay. Takot. Nang hapong iyon, nakaupo si Liwayway sa isang silya sa gitna ng kanyang walang laman at tahimik na kainan. Ang amoy ng niluluto ay napalitan ng amoy ng kabiguan. Ang masayang tawanan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Saka dumating sina Dalisay at Hiraya. Nakita agad nila ang notice of suspension sa mesa at ang kawalan ng pag-asa sa mukha ni Liwayway. "Ate Liway!" Simula ni Hiraya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Liwayway sa kanila. Ang mga matang dati ay puno ng init ay ngayoy puno ng pagkalito at sakit. "Ano to?" tanong niya sa mahinang boses. Pagkatapos kong makaramdam ng pag-asa, biglang ganito. Hindi agad nakasagot ang magkapatid. Alam nila kung sino ang may kagagawa nito. Ito na ang ganti ni Gretchen. Isang ganting mabilis at walang awa. "May kinalaman ba kayo dito?" Ang tanong ni Liwayway ay tumama sa kanila na parang isang sampal. Simple lang ang tanong, ngunit mabigat ang kahulugan. Napayuko si Dalisay, hindi makatingin ng diretso sa babaeng gusto niyang tulungan. "Opo." Pag-amin niya, ang salita ay tila napakabigat bigkasin. "Sinimulan ko po ang laban kay Gretchen Corpus at ito ang paraan niya ng pagganti." Isang buntong hininga ang kumawala kay Liwayway. Hindi galit ang nakita ng magkapatid sa kanyang mukha, kundi isang malalim na takot. Ang takot ng isang taong alam na alam ang kayang gawin ng kanyang kalaban.
Gretchen. Binigkas niya ang pangalan na parang isang sumpa. 20 taon na, pero ganoon pa rin siya. Isang halimaw na kayang sirain ang lahat ng bagay na mahalaga sa iyo. Humarap siya sa magkapatid. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi ninyo siya kilala. Hindi ninyo alam ang kaya niyang gawin. Akala ninyo pera lang ang kapangyarihan niya? Hindi. Ang kapangyarihan niya ay nasa takot na kaya niyang itanim sa puso ng mga tao. Naglakad siya papalapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Kaya pakiusap, sabi niya. Ang boses ay basag na. Itigil niyo na to. Ayoko ng gulo. Kalimutan niyo na ang nakaraan. Hayaan niyo na ako. Dahil sa laban na to, alam kong ako lang ang matatalo. Ang mga salita ni Liwayway ay humiwa sa puso ni Dalisay at Hiraya. Ang babaeng gusto nilang ipaglaban ay siya pang unang sumusuko. Hindi dahil sa karuwagan, kundi dahil sa isang malalim at makatotohanang takot na natutunan niya mula sa mapait na karanasan. Nakatayo lang ang magkapatid, hindi alam ang sasabihin. Paano nila ipagpapatuloy ang isang laban kung ang taong pinaglalaban nila ay ayaw nang lumaban pa? Hindi tayo titigil. Mariin ang pagkakasabi ni Dalisay habang mabilis niyang pinapatakbo ang sasakyan sa ilalim ng ulan. Katabi niya si Hiraya na tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga bahay kubo na kanilang nilalampasan. Pero narinig mo si Ate Liway, kuya. Takot na takot siya. Mahinang sagot ni Hiraya. Baka lalo lang natin siyang ipahamak. Kaya nga hindi tayo pwedeng tumigil. Giit ni Dalisay, mas humigpit ang hawak sa manibela. Kapag tumigil tayo ngayon, ibig sabihin, nanalo na naman siya. Pinatunayan lang natin na tama si Ate Liway, na si Gretchen ang laging nananalo. Hindi ako papayag. Iyon ang dahilan kung bakit sila naglalakbay ngayon. 1 linggo na ang lumipas mula nang ipasara ang silungan. Sa loob ng 1 linggong iyon, ginamit ni Dalisay ang kanyang koneksyon para alamin ang mga pangalan at kasalukuyang tirahan ng lahat ng dating empleyado ng Restaurant Tala. Kailangan nila ng testigo, isang taong handang magsalita at patunayan ang nangyari 20 taon na ang nakalipas. Ngunit ang misyon ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Ang una nilang pinuntahan ay ang dating head waitress, isang matandang babae na ngayong nag-aalaga na lang ng kanyang mga apo. Nang marinig pa lang niya ang pangalan ni Gretchen Corpus, mabilis siyang umiling at isinara ang pinto sa kanilang mukha. Wala akong alam. Wala akong naaalala, sabi nito bago sila tuluyang talikuran. Ang pangalawa, isang dating dishwasher, ay mas brutal. Binayaran na kami noon para manahimik. Huwag niyo nang buksan ang nakaraan kung ayaw niyong madamay, sabi nito. Ang mga matay puno ng babala. Sunod-sunod ang kanilang kabiguan. Lahat ay takot. Ang anino ni Gretchen ay tila napakahaba, na kahit 2 dekada na ang lumipas, abot pa rin nito ang mga taong minsang nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Nang halos mawalan na sila ng pag-asa, natunto nila ang huling pangalan sa listahan. Kiko Mang Kiko de Guzman, ang dating head chef ng Restaurant Tala. Nakatira ito sa isang liblib na barangay sa probinsya ng Laguna. Ang bahay ni Mang Kiko ay isang maliit na kubo na nakatayo sa gitna ng isang palayan. Isang payat na matandang lalaki, nakuba na dahil sa katandaan, ang sumalubong sa kanila. Ang mga mata nito ay malalim, naglalaman ng mga kwentong hindi pa naisasalaysay. Noong una, nag-alinlangan din si Mang Kiko, ngunit may nakita si Hiraya sa kanya na wala sa iba, isang kislap ng konsensya. Mang Kiko, alam po namin na mahirap. Alam po naming natatakot kayo. Malumanay na sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Pero si Ate Liway po, nasira ang buhay niya dahil sa isang kasinungalingan. 20 taon na po siyang nagdurusa. Kayo lang po ang makakatulong sa kanya. Tinitigan ni Mang Kiko ang magkapatid.
Nakita niya sa kanilang mga mukha ang determinasyon at marahil nakita rin niya ang dalawang batang gutom na minsang dumaan sa kanyang kusina. Bumuntong hininga siya, isang tunog na tila nagmula pa sa kalaliman ng kanyang kaluluwa. Alam niyo ba, simula niya ang boses ay mahina at nanginginig. Si Liwayway ang pinakamabait na taong nakilala ko sa restaurant na yon. Palagi siyang nagtatabi ng tirang pagkain para sa mga pulubi. Ang gabing iyon, kasinungalingan ng lahat, ikinuwento niya ang buong pangyayari. Kung paanong nakita ng lahat ang ginawa ni Liwayway, ngunit walang nangahas na magsalita laban kay Gretchen. Ikinuwento niya kung paanong kinaumagahan, tinipon silang lahat ni Gretchen at binantaan. Sino mang magsalita, sisiguraduhin kong hindi na makakapagtrabaho kahit saan. Kung magpapatotoo po kayo, poprotektahan po namin kayo. Pangako ni Dalisay. Ako po ang bahala sa inyo at sa pamilya ninyo. Salita ko po iyan bilang isang abogado. Nag-isip ng matagal si Mang Kiko. Tumingin siya sa kanyang mga apo na naglalaro sa di kalayuan. Sa wakas, tumango siya. Sige, panahon na para itama ang mali. Magsasalita ako. Isang malaking namamangingiti ng tagumpay ang gumuhit sa labi ni Dalisay at Hiraya. Ito na ang kanilang pag-asa. Nagpaalam sila kay Mang Kiko na puno ng bagong lakas. Habang papalabas sila sa makipot na eskinita, hindi nila napansin ang isang itim na kotse na nakaparada sa dulo ng kalsada. Sa loob nito, isang lalaki ang mabilis na kumukuha ng litrato nila kasama si Mang Kiko. Nang makalayo na ang sasakyan ng magkapatid, kinuha ng lalaki ang kanyang telepono at nag-dial. Nahanap na nila ang chef. Kausap na nila. Pagdating ni Dalisay at Hiraya sa Maynila, puno sila ng pag-asa. Ngunit kinagabihan, habang si Mang Kiko ay naghahapunan kasama ang kanyang pamilya, tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Walang nagsalita sa kabilang linya. Tanging isang malamig na paghinga ang kanyang narinig. At pagkatapos, isang boses na tila nagmula sa yelo. Ang gaganda ng mga apo mo, Kiko. Lalo na yung bunso, ang hilig maglaro sa may kalsada. Nanigas si Mang Kiko. Napabitaw siya sa kanyang kutsara. Mabuti pa'y manahimik ka na lang. Patuloy ng boses. Kung gusto mo pang makita ang mga apo mong lumaki. Click. Namatay ang tawag. Naiwan si Mang Kiko na hawak ang telepono. Nanginginig ang buong katawan. Habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang mga apo na masayang nagtatawanan. Walang kamalay-malay sa panganib na kararating lang sa kanilang pintuan. Hindi ko kaya. Patawarin niyo ako. Ang boses ni Mang Kiko sa kabilang linya ay basag at puno ng takot. Si Dalisay, na kasalukuyang nagmamaneho papunta sa opisina, ay napapreno ng malakas sa gilid ng kalsada. Mang Kiko, ano ang nangyari? Pinagbantaan ka ba nila? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nagpipigil ng galit. Wala silang sinabing pangalan. Humihikbing sagot ng matanda. Pero alam kong sila yon. Ang mga apo ko, Dalisay, hindi ko kayang isugal ang buhay nila. Patawad. Bago pa man makasagot si Dalisay, namatay na ang tawag. Paulit-ulit niyang tinawagan muli ang numero, ngunit hindi na ito sumasagot. Isang malakas na suntok sa manibela ang pinakawalan ni Dalisay. Isang sigaw ng kabiguan ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ganoon kabilis. Ganoon kadali para kay Gretchen na patahimikin ang kanilang nag-iisang pag-asa. Napakatuso nito. Hindi nag-iwan ng bakas. Tanging takot lang. Sa parehong sandali, si Gretchen Corpus naman ay abala sa pag-aasikaso ng kanyang taunang charity ball. Ang engrandeng bulwagan ng isang 5-star hotel ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa, mga politiko, at mga personalidad mula sa media. Ito ang kanyang entablado at siya ang bida. Nakatayo sa podium, suot ang isang kumikinang na gown. Si Gretchen ay tila isang reyna. Ang kanyang nangiti ay perpekto.
Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad habang nagsasalita siya tungkol sa pagtulong sa kapwa at corporate social responsibility. Naniniwala ako, sabi niya sa mikropono, na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung gaano karami ang iyong yaman, kundi kung gaano karami ang iyong natulungan. Palakpakan ang mga tao. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam ng kadilimang nagkukubli sa likod ng kanyang mga ngiti. Samantala, sa labas ng hotel, nakaupo sina Dalisay at Hiraya. Sa loob ng kanilang kotse, si Dalisay ay nakasuot ng barong at si Hiraya ay nakabestidang itim. Ang kanilang mga muka ay seryoso. "Sigurado ka ba dito, kuya?" tanong ni Hiraya. "Ito ang teritoryo niya. Napakaraming media. Pwede niya tayong baliktarin." "Iyon mismo ang plano ko," sagot ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa entrance ng hotel. "Kung ayaw niyang lumaban ng patas, dadalhin ko ang laban sa harap ng lahat. Hahayaan kong ang publiko ang maging hukom." Huminga sila ng malalim at sabay na bumaba ng sasakyan. Naglakad sila papasok ng hotel na may bigat at determinasyon sa bawat hakbang, na parang mga sundalong papasok sa isang digmaan. Sakto ang kanilang pagdating. Kakatapos lang ng talumpati ni Gretchen at nagsisimula na ang question and answer portion para sa media. Dito na sila kumilos. Naglakad si Dalisay papunta sa gitna, kasunod si Hiraya. Ang kanilang biglaang paglitaw ay agaw pansin na tahimik ang lahat. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling sa kanila. Si Gretchen na nasa entablado ay nagulat. Ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang composure. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, na parang isang pusang nakakita ng isang daga na kusang pumasok sa kanyang bitag. "Ginang Corpus," malakas at malinaw na sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. "Attorney Dalisay Montenegro po. May isa lang po akong tanong. Lahat ng mata ay nasa kanila. Naalala niyo pa po ba ang isang babaeng nagngangalang Liwayway Batumbakal? At ang isang gabi, 20 taon na ang nakalipas, sa inyong lumang restaurant na Restaurant Tala?" Ang ngiti sa mukha ni Gretchen ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang naningkit. Ito na, ang direktang pag-atake. "Attorney Montenegro," sagot niya sa isang malambing ngunit mapanuyang tono. "Sa dami ng mga taong natulungan ko sa loob ng 20 taon, patawarin mo ako kung hindi ko na matandaan ang lahat ng pangalan. Kung gayon, hayaan niyo po akong ipaalala sa inyo," sabi ni Dalisay, hindi natitinag. "Siya po ang babaeng walang awa ninyong sinisante at pinaratangang magnanakaw dahil lang sa pagbibigay niya ng isang mangkok ng sopas sa 2 batang nagugutom." Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat-lipat mula kay Dalisay patungo kay Gretchen. Ngunit si Gretchen ay handa. Ito ang pagkakataong hinihintay niya. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng isang malungkot at nasasaktang hitsura. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Ah," sabi niya. Ang kanyang boses ay naging garalgal. Sila ang mga batang yon." Tumingin siya sa media, sa mga bisita. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang biktima. "Hindi ko akalain na darating ang araw na ito," sabi niya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "Ang mga batang tinulungan ko, inalok ko ng mas maayos na kalagayan, ay siya pa palang babalik para sirain ako. Gusto nila akong pagkakitaan." Nagulat si Dalisay at Hiraya. Anong sinasabi niya? Bilang isang babaeng negosyante na mag-isang umangat sa buhay, sanay na ako sa mga ganitong paninira. Patuloy ni Gretchen, ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Pero ang gamitin ang nakaraan para sirain ang pangalan na matagal kong iningatan. Napakasakit. Tumingin siya ng diretso kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa.
Hindi ko hahayaang may manira sa akin ng ganito. Pagkatapos ay bumaling siya sa mga kamera, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng determinasyon ng isang martir. Ididemanda ko sila ng paninirang puri. Ang bulungan ay naging isang malakas na ingay. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na kumislap. Sa isang iglap, ang simpatya ng lahat ay bumaling kay Gretchen, ang kawawang biktima ng dalawang walang utang na loob na gustong mangikil. Nakatayo lang doon, sina Dalisay at Hiraya, hindi makapaniwala. Ang kanilang patibong ay naging patibong para sa kanila. Napapaligiran sila ng mga kamera at mga mapanghusgang mata, habang si Gretchen, mula sa kanyang entablado, ay nakatingin sa kanila. At sa ilalim ng kanyang mga pekeng luha, nakita ni Dalisay ang isang mabilis na kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng malupit na tagumpay. Ang sumunod na araw ay isang bangungot. Ang kanilang mukha ay nasa lahat ng pahayagan at news program. Magkakapatid na inampon, sinubukang mangikil sa negosyanteng tumulong sa kanila. Ang social media ay isang digital na lunsaran ng mga batikos at pangungutya. Si Dalisay ay tinawag na abogadong walang etika at si Hiraya ay isang sinungaling na vlogger. Ang kanilang profesional na buhay ay nasa bingit ng pagkasira. Paano niya nagawa yon? Paulit-ulit na tanong ni Hiraya. Habang nakaupo sa sala ng kanilang bahay, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang galing niyang magsinungaling. Naniwala ang lahat sa kanya. Si Dalisay ay tahimik lang na nakatayo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang pagpatak ng ulan. Ang kanyang isip ay ligalig. Minaliit niya si Gretchen. Minaliit niya ang kakayahan nitong baluktutin ng katotohanan. Sa gitna ng kanilang pagkalugmok, bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo Montenegro, ang kanilang kinagisnang ama. Ang mukha nito ay gusot sa pag-aalala at galit. "Nakita ko ang balita," sabi nito. Ang boses ay mababa at may awtoridad. "Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo pababayaan." Niyakap niya ang kanyang dalawang anak. Sa mga bisig ni Ricardo, nakaramdam sila ng kaunting kapanatagan. Si Ricardo ang kanilang sandalan. Mula nang ampunin niya sila, mula sa isang bahay ampunan, ibinigay niya ang lahat: edukasyon, karangyaan, at pagmamahal. "Lalabanan natin ang babaeng yan," sabi ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Gagamitin natin ang lahat ng koneksyon ko, ang lahat ng yaman ko. Hindi ako papayag na sirain niya ang pamilya natin." Ang tindi ng galit ni Ricardo kay Gretchen ay tila mas matindi pa kaysa sa kanila. Para bang may personal itong pinaghuhugutan. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi na nila yon pinansin. Ang mahalaga ay may kakampi sila. Habang si Dalisay at Ricardo ay nag-uusap kasama ang kanilang mga abogado sa telepono, si Hiraya naman ay bumalik sa kanyang laptop. Hindi siya mapakali. Kailangan niyang malaman kung paano naging napakabilis kumilos ni Gretchen. Ano ang mga koneksyon nito? Sinimulan niyang halungkatin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Gretchen Corpus sa internet. Mga lumang artikulo, mga business deals, mga social events. Kailangan may makita siyang butas, kahit ano. Ilang oras siyang naghahanap. Lumilipat mula sa isang link patungo sa isa pa. Halos sumuko na siya nang may isang maliit na artikulo mula sa isang lokal na business journal, 20 taon na ang nakalipas, ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang pamagat, Gretchen Corpus secures key investment for restaurant Talas expansion. Binuksan niya ang artikulo. Isang maikling balita lang ito tungkol sa kung paano nakakuha ng malaking investor si Gretchen para palakihin ang kanyang negosyo. May isang lumang litrato na kalakip dito. Medyo malabo na. Ang nasa litrato ay si Gretchen, mas bata pa, nakikipagkamay sa isang lalaking nakasuit. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng pansin ni Hiraya. Ang nakakuha ng pansin niya ay ang nasa likuran. Sa background, bahagyang malabo, may dalawang lalaking nag-uusap. Ang isa,
ay hindi niya kilala. Ngunit ang isa pa, nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Tinitigan niya ang screen. Hinawakan niya ang kanyang hininga. Pamilyar ang tindig ng lalaki. Pamilyar ang gupit ng buhok. Ginamit niya ang kanyang mouse para i-zoom in ang litrato kahit na lalo itong lumabo. Ngunit kahit malabo, sigurado siya. Kilala niya ang lalaking iyon. Nakikita niya ito araw-araw. Kuya uy! Mahinang tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit si Dalisay. Ano yon? Hindi sumagot si Hiraya. Itinuro lang niya ang screen ng laptop. Tingnan mo. Tumingin si Dalisay sa litrato. Noong una, hindi niya maintindihan kung ano ang tinitingnan ng kapatid. Ngunit nang ituro ni Hiraya ang lalaki sa background, biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Dalisay. Ang lalaki sa lumang litrato, mas bata ng 20 taon, nakasuot ng Amerikanang hindi pa gaanong kamahalan, ay walang iba kundi ang kanilang ama, si Ricardo Montenegro. Napatitig si Dalisay sa screen, ang kanyang isip ay pilit na pinoproseso ang impormasyong nakikita ng kanyang mga mata. Si Ricardo, nandoon, sa restaurant tala, noong mga panahong iyon. Baka kamukha lang, sabi ni Dalisay. Ngunit kahit siya ay hindi naniniwala sa sarili niyang mga salita. Kuya, tingnan mo ang petsa ng article, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang petsa ay Disyembre pin. Eksaktong isang araw pagkatapos ng gabing pinalayas sila at si Liwayway. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa magkapatid. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagsimulang magkabit-kabit sa isipan ni Dalisay. Bumubuo ng isang larawang ayaw niyang makita. Ang investor. Si Gretchen ay desperadong makuha ang tiwala ng isang investor sa gabing iyon. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagalit ng husto kay Liwayway. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang ipakita na siya ay isang mahigpit at episyenteng manager. Ang biglaang galit ni Ricardo kay Gretchen. Ang pag-alok nito ng lahat ng tulong ng walang pag-aalinlangan. Ang katotohanang inampon sila ni Ricardo ilang buwan lamang matapos ang insidente. Hindi maaari. Nang mga sandaling iyon, bumalik si Ricardo sa sala. May hawak na 2 baso ng tubig. Ayos lang ba kayo? Namumutla kayo? Tanong nito. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pag-aalala. Dahan-dahang iniharap ni Hiraya ang laptop sa kanilang ama. Nang makita ni Ricardo ang litrato, ang baso ng tubig sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig. Lumikha ng isang malakas na ingay ng pagkabagsak. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata na puno ng pag-aalala kanina lang ay napalitan ng isang emosyong hindi pa nila nakikita dati. Purong gulat at takot. Tinitigan niya ang litrato, pagkatapos ay ang kanyang 2 anak. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Papa. Nagsimulang magsalita si Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng hindi paniniwala. Kayo po ba yan? Huminga ng malalim si Dalisay. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang sarili, kahit na ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Tinuro niya ang screen, ang kanyang daliri ay nanginginig. Kuya, kailangan mong makita to. Ibinulong niya ang mga salitang iyon, hindi na para kay Dalisay, kundi para sa kanyang sarili. Isang mapait na pagsasakatuparan ng isang katotohanang magpapabago sa lahat. Ang tunog ng nabasag na baso ay tila nanatili sa hangin, kasama ng katotohanang sumabog sa gitna nilang tatlo. Nakatayo lang si Ricardo, nakatitig sa basag na bubog, sa sahig na parang iyon ang larawan ng kanyang nabasag na sikreto. Si Dalisay ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay walang emosyon, kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot kaysa sa pagsigaw. Nandoon ka, sabi niya. Hindi ito isang tanong, kundi isang paglalahad.
Nandoon ka ng gabing iyon. Umiling si Ricardo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga anak. Hindi totoo yan. Nagkakamali lang kayo ng tingin. Wag pa. Pigil ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Wag na po kayong magsinungaling. Please. Ang pakiusap ni Hiraya ang tuluyang bumasag sa natitirang depensa ni Ricardo. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang tindig na laging puno ng kumpiyansa ay biglang nanghina. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang upuan at napaupo na parang isang taong pinagsakluban ng langit at lupa. Tumingin si Dalisay sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo, ngunit sa loob, ang kanyang puso ay dinudurog. Nakita mo, patuloy niya, ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon niya sa kanilang ama. Nakita mo ang lahat. Nakita mo kung paano ipinahiya si Ate Liway. Nakita mo kung paano kami pinalayas. Nakita mo ang kasinungalingan ni Gretchen. Huminga siya ng malalim. At wala kang ginawa. Sa wakas, tumingin si Ricardo sa kanila. Ang kanyang mukha ay basang-basa na sa luha. Ang imahe ng makapangyarihang negosyante ay nawala. Napalitan ng isang taong puno ng pagsisisi. Patawarin ninyo ako. Humihikbing sabi niya. Mga anak, patawarin ninyo ako. At doon, sa gitna ng kanilang sala, sa saliw ng walang tigil na ulan, ikinuwento ni Ricardo ang lahat. 20 taon na ang nakalipas, siya ay isang batang negosyante pa lang na desperadong makakuha ng malaking kontrata. Ang expansion ng restaurantala, ang kanyang unang malaking break. Si Gretchen Corpus, na noon ay isa palang ambisyosang may-ari ng restaurant, ang susi sa kanyang tagumpay. Nandoon siya ng gabing iyon. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang kabutihan sa mga mata ni Liwayway at nakita niya ang kasamaan sa mga mata ni Gretchen. May parte sa akin na gustong magsalita. Garalgal na sabi ni Ricardo. May parte sa akin na gustong ipagtanggol ang babaeng iyon. Pero natakot ako. Natakot siyang mawala ang kontrata. Natakot siyang bumalik sa kahirapan. Kaya pinili niyang manahimik. Pinili niya ang kanyang pangarap kaysa sa tama. Kinabukasan, nilagdaan namin ang kontrata. Patuloy niya. Naging mayaman ako. Naging matagumpay. Pero gabi-gabi, hindi ako makatulog. Nakikita ko ang mukha ninyo, ang mukha ni Liwayway, ang mangkok ng sopas na nabasag sa sahig. Ang konsensya niya ang nagtulak sa kanya na hanapin ang magkapatid. Nalaman niyang napunta sila sa isang ampunan. At doon, gumawa siya ng desisyon. Aampunin niya sila, aalagaan, bibigyan ng magandang buhay. Iyon ang magiging paraan niya ng pagbabayad sala. Isang lihim na pagbabayad sala. Ang galit ko kay Gretchen. Totoo yon, sabi niya, nakatingin kay Dalisay. Galit ako sa kanya dahil sa tuwing nakikita ko siya, naaalala ko ang kaduwagan ko. Galit ako sa kanya dahil siya ang buhay na paalala ng kasalanan ko. Napatayo si Hiraya, umiiling. Kaya pala ganoon na lang ang suporta ninyo sa amin. Hindi lang dahil sa amin, kundi dahil sa sarili ninyo. Si Dalisay ay hindi kumikibo. Nakatayo lang siya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang buong pundasyon ng kanyang buhay ay gumuho sa isang iglap. Ang pag-aakalang ang kanilang paghihiganti ay isang marangal na laban para sa hustisya. Ay isa palang paraan para tubusin ng kanyang ama ang sarili nitong kasalanan. Ang pagmamahal na natanggap nila, bagamat totoo, ay may bahid ng isang malaking kasinungalingan. Ang buong buhay namin, bulong ni Dalisay, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Ang pag-aaruga nyo, ang pagpapalaki nyo sa amin, lahat yon ay isang kasinungalingan. Hindi anak, hindi totoo yan. Mahal na mahal ko kayo. Sigaw ni Ricardo.
Sinusubukang abutin ng kanyang anak. Ngunit si Dalisay ay umatras na parang ang paghawak ng kanyang ama ay isang apoy na susunog sa kanya. Tumingin siya kay Ricardo, hindi na bilang isang ama na kanyang hinahangaan, kundi bilang isang estranghero, isang duwag na estranghero. Walang imik, tumalikod si Dalisay at naglakad palabas ng pinto. "Kuya, saan ka pupunta?" Humahabol na sigaw ni Hiraya. "Dalisay anak, mag-usap tayo." Pagmamakaawa ni Ricardo, ngunit hindi lumingon si Dalisay. Binuksan niya ang pinto at lumabas sa gitna ng malakas na ulan. Walang dalang payong, walang tiyak na patutunguhan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Makalayo sa bahay na itinayo, sa pundasyon ng isang kasinungalingan. Makalayo sa taong buong buhay niyang tinawag na ama. Naiwan sa loob si Hiraya na humahagulgol at si Ricardo na nakaluhod sa sahig, paulit-ulit na ibinubulong ang salitang patawad sa isang silid na puno ng mga nabasag na piraso, hindi lang ng baso, kundi ng isang buong pamilya. Ang balita tungkol sa pag-amin ni Ricardo Montenegro ay hindi lumabas sa publiko. Nananatili itong isang lihim na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pagkakaisa ng kanilang pamilya. Ngunit para kay Gretchen Corpus, hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay nagtagumpay siya sa kanyang plano. Ang pamilya Montenegro, ang kanyang pinakamalaking banta, ay abala sa pagpulot ng mga nabasag na piraso ng kanilang sarili. Ito ang perpektong pagkakataon para kay Gretchen na ilunsad ang kanyang huling mapanirang atake. Isang umaga, habang nagwawalis si Liwayway sa labas ng nakasarado pa ring ang silungan, isang unipormadong lalaki mula sa korte ang nag-abot sa kanya ng isang makapal na sobre. Isang subpoena. Idinimanda siya ni Gretchen Corpus ng conspiracy to commit libel and defamation kasama sina Dalisay at Hiraya Montenegro. Ang hinihinging danyos perwisyos, 10 milyong piso. Nabitawan ni Liwayway ang walis. Ang 10 milyon ay isang numerong hindi niya kayang isipin. Ang halagang yon ay sapat na para ibaon siya sa utang habang buhay. Ang demanda ay hindi lang isang legal na hakbang. Ito ay isang pampublikong pagpapako sa krus. Ang balita ay mabilis na kumalat sa baryo Maharlika. Ang mga dating tagahanga ni Liwayway na nalito na sa mga nangyari sa charity ball ay tuluyan ng tumalikod. Para sa kanila, ang demanda ay kumpirmasyon ng kasalanan. Magnanakaw na nga, sinungaling pa. Nakakaawa si Ma'am Gretchen, siya pa ang gustong tumulong. Ginamit lang niya ang kabaitan niya para makapangikil. Ang mga salitang yon ay tila mga batong ibinabato sa kanya sa tuwing lalabas siya ng bahay. Ang mga ngangiti ay napalitan ng mga mapanghusgang tingin. Ang mga dating kumakaway sa kanya ay yumuyuko na ngayon para iwasan siya. Ang silungan na dati simbolo ng pag-asa ay ngayon naging simbolo ng kahihiyan. Samantala, ang pamilya Montenegro ay tuluyan ng gumuho. Si Dalisay ay hindi pa umuuwi. Hindi siya sumasagot sa mga tawag o text ni Hiraya. Naglaho siyang parang bula. Dala ang bigat ng katotohanan at pagkadismaya. Ang kanyang law firm ay pansamantalang humiling sa kanya na mag-leave of absence dahil sa iskandalo. Ang kanyang karera ay nasa panganib. Si Hiraya ay naiwan sa bahay kasama si Ricardo, ngunit ang kanilang pagsasama ay puno ng isang makapal at mabigat na katahimikan. Araw-araw, sinusubukan ni Ricardo na kausapin siya, ngunit si Hiraya ay walang maibigay, kundi mga matipid na sagot. Paano niya kakausapin ang amang naging dahilan ng lahat ng kanilang paghihirap? Sinubukan nilang kontakin si Dalisay sa pamamagitan ng mga kaibigan nito, ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya. Nawalan na sila ng abogado, nawalan na sila ng kuya, nawalan na sila ng pag-asa. Isang gabi, pinuntahan ni Hiraya si Liwayway. Nadatnan niya itong nakaupo sa dilim sa loob ng silungan. Tila isang anino sa gitna ng sarili niyang pangarap na gumuho. "Ate Liway," tawag ni Hiraya.
Ang kanyang boses ay paos dahil sa ilang araw na pag-iyak. Patawarin niyo po kami. Dahil sa amin, lalo lang pong gumulo ang buhay ninyo. Tumingin si Liwayway kay Hiraya at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang tunay na kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Tapos na tayo, Hira. Sabi ni Liwayway sa isang boses na walang buhay. Natalo na tayo. Dapat pala ay nanahimik na lang ako. Dapat pala ay hinayaan ko na lang na ibaon sa limot ang lahat. Niyakap ni Hiraya si Liwayway at sabay silang umiyak sa gitna ng madilim at abandonadong kainan. Ang kanilang mga luha ay para sa lahat ng nawala. Ang hustisya, ang karangalan, ang pamilya, ang pag-asa. Nang gabing iyon, matapos ihatid si Hiraya, mag-isang naiwan si Liwayway sa ang silungan. Tumingin siya sa paligid, sa mga lumang mesa, sa mga upuang walang nakaupo, sa kalderong malamig na. Naglakad siya patungo sa karatula sa labas. Ang silungan. Isang kanlungan. Ngunit ngayon, kahit siya ay wala nang masilungan. Umupo siya sa sahig sa parehong lugar kung saan minsang kumalat ang isang mangkok ng sopas 20 taon na ang nakalipas. Kinuha niya ang isang piraso ng tuyong dahon ng repolyo na nalaglag sa sahig. Pinagmasdan niya ito. Isang maliit, walang kwentang bagay. Katulad niya. At doon, sa gitna ng katahimikan at kadiliman, bumigay na siya. Ang mga luhang 20 taon niyang kinimkim. Ang luha ng kahihiyan, ng hirap, ng pagsisikap, ng pag-asa at ng kabiguan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Humagulgol siya ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang kanyang puso ay basag na basag. Tapos na, lahat ay nawala. Ilang araw na palutang-lutang si Dalisay sa alak at awa sa sarili. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang maliit na bayan, sa tabi ng dagat, sa isang bar na amoy alat at amoy serbesa. Doon, sinubukan niyang lunurin ang mga alaala, ang katotohanan, ang sakit. Ngunit sa bawat lagok, lalo lang lumilinaw ang mukha ng kanyang ama, ang mukha ni Liwayway, ang mukha ng kanyang kapatid. Isang gabi, habang nakatitig siya sa kanyang baso, isang anino ang tumabon sa kanyang mesa. Inangat niya ang kanyang paningin, handang itaboy kung sino man ito. Ngunit natigilan siya. Nakatayo sa harap niya si Liwayway. Hindi siya mukhang galit. Hindi siya mukhang nanunumbat. Ang tanging dala niya ay ang kanyang pamilyar na ngiti. Isang ngiting may bahid ng pagod, ngunit puno pa rin ng isang hindi maipaliwanag na init. Masyadong maalat ang dagat para ihalo sa alak, sabi ni Liwayway sa isang mahinahong boses. Umupo ito sa tapat niya, hindi naghihintay ng paanyaya. Hindi nakapagsalita si Dalisay. Paano? Paano siya nahanap dito? Si Hiraya, sagot ni Liwayway na tila nabasa ang kanyang isip. May tracker pala ang sasakyan mo. Nag-aalala na siya ng husto sa'yo. Tumingin si Liwayway sa paligid. Maganda dito. Tahimik. Katahimikan. Iyon lang ang namagitan sa kanila ng ilang minuto. Si Dalisay, na isang mahusay na abogado, ay walang mahanap na salita. Kahihiyan, pagsisisi, galit, lahat ay naguunahan sa kanyang isipan. Pasensya na. Sa wakas ay nasabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Sinira ko ang lahat. Umiling si Liwayway. Hindi mo sinira ang lahat. Sinubukan mo lang itama ang isang pagkakamali. Pero nabigo ako. Mapait na sagot ni Dalisay. Ginawa kong personal ang laban. Ginawa ko itong tungkol sa paghihiganti. Nakalimutan ko na ang laban na ito ay para sa'yo. Muling ngumiti si Liwayway. Alam mo ba kung bakit ang silungan ang ipinangalan ko sa kainan ko? Tumingin lang si Dalisay sa kanya, naguguluhan. Noong gabing pinalayas ako, patuloy ni Liwayway, at noong mga sumunod na araw, pakiramdam ko ay wala akong masilungan. Walang trabaho, walang pera, walang tiwala mula sa mga tao. Doon ko naisip na ang pinakamasakit na gutom
ay hindi ang gutom sa tiyan, kundi ang gutom sa isang lugar kung saan pakiramdam mo ay ligtas ka. Kaya nang magkapera ako ng kaunti, itinayo ko ang silungan. Hindi lang para may makain ang mga tao, kundi para mayroon silang lugar na matatatakbuhan, isang lugar na hindi sila huhusgahan, isang lugar kung saan kahit sandali, mararamdaman nilang may nagmamalasakit sa kanila. Iyon ang kanlungan na hindi ko kailanman nahanap para sa sarili ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dalisay. Iyon din ang kanlungan na hindi ko naibigay sa inyo ni Hiraya noong mga bata pa kayo. Isang mangkok lang ng sopas ang naibigay ko. Ang mga salita ni Liwayway ay tumagos sa puso ni Dalisay, mas mabisa pa kaysa sa alak na kanyang ininom. Bigla niyang naunawaan. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa pagpapatunay na nagsinungaling si Gretchen. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa mga silungan ng mundo. Tungkol sa pagpapatunay na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay may halaga at dapat ipaglaban. Ang kanyang paghihiganti ay nagbulag sa kanya. Ang pagkakanulo ng kanyang ama ay sumira sa kanyang determinasyon. Ngunit ang simpleng katatagan at dalisay na puso ni Liwayway ang muling nagbigay liwanag sa lahat. Hindi pa huli ang lahat, bulong ni Liwayway. Oo, natalo tayo sa isang laban, pero hindi ibig sabihin tapos na ang digmaan. Maliban na lang kung susuko na tayo. Unti-unting tumayo si Dalisay. Ang kalasingan ay tila biglang nawala. Ang awa sa sarili ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Isang determinasyong mas malinis, mas dalisay, at mas matatag kaysa dati. Tumingin siya kay Liwayway at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang nakita nito mula sa kanya. Hindi pa tayo tapos, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay buo na ulit. Pero sa pagkakataong ito, lalaban tayo sa paraan mo. Hindi sa paraan ng paghihiganti, kundi sa paraan ng pag-asa. Nang gabing iyon, umuwi sila. Naabutan nila si Hiraya na naghihintay sa sala. Ang mga mata ay namumugto. Nang makita niya ang kanyang kuya, tumakbo siya at niyakap ito ng mahigpit. Akala ko na wala ka na rin sa amin. Hindi ako aalis, sabi ni Dalisay habang yakap ang kapatid. Tumingin si Liwayway sa kanilang dalawa. Ang kanyang puso ay puno. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Ang kanyang desisyon ay nabuo na sa kanyang puso habang kausap niya si Dalisay kanina. Hiraya, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng awtoridad. Buksan mo ang kamera ng telepono mo. Nagulat si Hiraya. Po? Para saan po? May sasabihin ako, sabi ni Liwayway. Tumingin sa kamera na parang iyon ang buong mundo. 20 taon na akong nanahimik. Ngayong gabi, oras na para marinig ng lahat ang boses ko. Ang ilaw lang mula sa isang maliit na lampara ang nagsisilbing liwanag sa sala. Nakaupo si Liwayway sa isang simpleng upuan. Kaharap ang telepono ni Hiraya na nakaset up sa isang tripod. Walang magarbong background, walang script, tanging siya at ang kanyang kwento. Pinindot ni Hiraya ang Go Live button. Magandang gabi po, panimula ni Liwayway. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting naging matatag. Ako po si Liwayway Batumbakal. Marahil, nakita niyo na po ang pangalan ko sa balita. Ako po yung sinasabing magnanakaw. Yung sinungaling. Yung nang-aapi sa isang mabuting tao. Isang ngiti na may bahid ng pait ang sumilay sa kanyang labi. 20 taon po akong nanahimik. Hindi po dahil sa kasalanan, kundi dahil sa takot. At dahil sa pag-aakalang ang pananahimik ay isang uri ng kapayapaan. At doon, isinalaysay niya ang lahat. Hindi siya gumamit ng mga salitang puno ng galit. Hindi siya nanumbat. Ang tanging ginawa niya ay ikwento ang gabing iyon mula sa kanyang pananaw. Ang 2 batang gutom, ang isang mangkok ng sopas,
ang mga masasakit na salita, ang pagkawala ng kanyang trabaho at karangalan. Pagkatapos, ikinuwento niya kung paano niya itinayo ang silungan. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang lugar kung saan walang sino man ang mararamdamang nag-iisa sila. Hindi po ako humihingi ng awa, sabi niya, habang tumitingin ng diretso sa lente ng kamera na parang tinitingnan niya ang bawat isang manonood sa kanilang mga mata. At hindi ko po layunin na sirain si Ginang Corpus. Ang tanging hinihiling ko po ay pakinggan ninyo ang aking kwento. At pagkatapos, kayo na po ang humusga. Kayo, ang mga ordinaryong tao, ang tunay na hukom. Ang live video ay tumagal lang ng 15 minuto. Ngunit ang epekto nito ay parang isang malakas na lindol. Ang mga nanonood na sa simula ay iilan lang ay dumami ng dumami habang shinare ito ng mga tao. Ang sinseridad sa boses ni Liwayway, ang sakit sa kanyang mga mata, ang simpleng katotohanan sa kanyang mga salita. Lahat ay tumagos sa puso ng publiko. Mas mabilis pa sa pagkalat ng apoy, ang hashtag na naniwala kami kay Liwayway ay naging trending. Ang mga komento ng suporta ay bumaha. Ang mga taong dati ng husga ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang korte ng opinyon ng publiko na minsan nang kumampi kay Gretchen ay dahan-dahang bumabaliktad. Samantala, sa isang malayong sulok ng syudad, isa pang laban ang nangyayari. Si Ricardo Montenegro na puno ng pagsisisi at determinasyon na itama ang kanyang pagkakamali, ay ginamit ang lahat ng kanyang yaman at koneksyon. Ngunit hindi para sirain si Gretchen, kundi para hanapin ang katotohanan. Natagpuan niya si Mang Kiko. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito tinakot o pinilit. Kinausap niya ito ng masinsinan, umamin sa sarili niyang pagkakamali at nangako ng proteksyong hindi kayang tibagin ng sinuman. Tulungan mo akong itama ang lahat, Kiko. Pakiusap ni Ricardo. Para kay Liwayway at para sa sarili nating mga konsensya. Dahil sa pag-amin ni Ricardo at sa tapang na ipinakita ni Liwayway sa live video, sa wakas ay pumayag si Mang Kiko. Ngunit mayroon siyang ibinigay na higit pa sa testimonya. Isang lumang cassette tape. Noong gabing pinagbantaan kami ni Gretchen, palihim kong ni-record ang usapan. Pag-amin ni Mang Kiko. Para sana sa proteksyon ko, itinago ko ito sa loob ng 20 taon. Hindi lang iyon. Natagpuan din ng mga investigador ni Ricardo ang isa pang dating waiter na umalis na ng bansa. Ang waiter na ito, na ngayon ay isa ng matagumpay na negosyante sa Canada at wala nang kinatatakutan, ay handang tumestigo na binayaran sila ni Gretchen para manahimik. Kinabukasan, habang ang pangalan ni Liwayway ay pinag-uusapan sa buong bansa, nagpatawag ng isang press conference si Ricardo Montenegro. Sa harap ng daan-daang miyembro ng media, ginawa ni Ricardo ang pinakamahirap na bagay sa kanyang buhay. Ako po ay naririto ngayon, simula niya. Hindi bilang isang ama na nagtatanggol sa kanyang mga anak, kundi bilang isang duwag na nagtatapat ng kanyang kasalanan. Inamin niya ang lahat, ang kanyang presensya sa restaurant tala, ang kanyang pananahimik, ang kanyang pagkakasala. Pagkatapos ay ipinarinig niya sa lahat ang recording ni Mang Kiko kung saan malinaw na maririnig ang boses ni Gretchen na nagbabanta sa kanyang mga empleyado. Ipinakita rin niya ang naka-video call na testimonya ng waiter mula sa Canada. Ang press conference ay isang bomba. Ang katotohanang matagal nang ibinaon ay sumabog at walang sino man ang hindi natalsikan. Sa kanyang penthouse office, pinapanood ni Gretchen Corpus ang lahat sa isang malaking TV screen. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamay na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mesa ay nagpapakita ng kanyang nararamdaman. Tapos na. Alam niyang tapos na ang laro. Ang kanyang telepono ay sunod-sunod na tumutunog. Mga tawag mula sa kanyang mga abogado, board members at mga kasosyo. Ngunit hindi niya ito pinansin. Sa halip,
Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang kahariang kanyang itinayo. Ang kahariang itinayo sa pundasyon ng isang kasinungalingan. Maya-maya pa, isang malakas na katok ang narinig niya sa pinto ng kanyang opisina. Bumukas ito. Pumasok ang ilang lalaking nakauniforme ng pulis. "Ginang Gretchen Corpus?" tanong ng leader ng mga ito. "Iniimbitahan po namin kayo sa istasyon para sa ilang mga katanungan." Hindi lumingon si Gretchen. Nananatili siyang nakatingin sa labas ng bintana. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa huli, ang isang mangkok ng sopas na matagal na niyang kinalimutan ang siyang nagpabagsak sa kanyang buong imperyo. Ang pagbagsak ni Gretchen Corpus ay mabilis at walang ingay. Sa harap ng napakatibay na ebidensya at ng galit ng publiko, bumagsak ang kanyang kumpanya. Hinarap niya ang samut-saring kaso mula sa perjury, paninirang puri, hanggang sa paninikil. Ang balita tungkol sa kanya ay unti-unting nawala sa mga pahayagan, napalitan ng mga kwento ng pagbangon at pag-asa. Ngunit para sa pamilya Montenegro at kay Liwayway, ang tagumpay ay walang lasa ng matamis na paghihiganti. Sa halip, ito ay may lasa ng kapayapaan at ng isang bagong simula. Isang hapon, ilang linggo matapos ang lahat, nagkita si Dalisay at ang kanyang ama sa tabing dagat. Ito ang unang pagkakataon na nag-usap sila ng masinsinan mula noong gabing umalis si Dalisay. Matagal silang nanahimik, pinapanood lang ang paglubog ng araw. "Salamat pa," basag ni Dalisay sa katahimikan. "Salamat sa paggawa ng tama." Tumingin si Ricardo sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. "Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, anak. Kayo ni Hiraya at lalo na si Liwayway. Tinuruan ninyo akong muling hanapin ang aking sarili. Napatawad ko na po kayo," sabi ni Dalisay. "Noong una, galit ang naramdaman ko. Pero naisip ko, kung si Ate Liway na direktang naapektuhan ay hindi nagtanim ng galit, sino ako para gawin yon?" Huminga siya ng malalim. Ang hangin mula sa dagat ay tila naglilinis sa kanyang dibdib. Hindi na mabubura ang nakaraan pa, pero pwede tayong bumuo ng mas magandang kinabukasan. Iyon ang naging simula ng kanilang paghilom. Ang demanda ni Gretchen laban sa kanila ay ibinasura at sila naman ang nanalo sa countersuit. Iginawad ng korte kay Liwayway ang isang malaking halaga bilang danyos perwisyos. Isang gabi, nagtipon silang apat, si Liwayway, Dalisay, Hiraya at Ricardo, sa loob ng ang silungan na ngayon ay muli ng bukas at mas dinarayo pa kaysa dati. Inilatag ni Ricardo ang isang malaking blueprint sa mesa. "Ano po ito?" takang tanong ni Liwayway. "Ito ang bagong ang silungan," nakangiting sabi ni Hiraya. "Ang plano ay hindi lang para ayusin ang maliit na kainan. Ang plano ay para bumili ng buong lote at magtayo ng isang 2-story building. Sa ibaba ay isang mas malaki at modernong kusina at kainan. Sa itaas ay magkakaroon ng isang maliit na library para sa mga bata at mga silid para sa livelihood training programs tulad ng pananahi at pagluluto. Gagamitin natin ang perang napanalunan mo, Ate Liway," paliwanag ni Dalisay. "At ang pamilya namin, ang pamilya Montenegro, ang magpupuno sa lahat ng kakailanganin. Ito ang magiging pundasyon ng bago nating buhay." Tinitigan ni Liwayway ang blueprint. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng kaligayahan. Ang pangarap na minsan niyang inakala ay abo na ay muling binubuhay, mas malaki at mas makabuluhan pa kaysa dati. "Isang pundasyon," sabi ni Ricardo. "Itatayo natin ang Silungan Foundation. Isang pundasyon na tutulong sa mga taong nawalan ng pag-asa tulad natin noon." Tumingin si Liwayway sa kanilang tatlo. Sa lalaking minsan ay naging duwag, ngunit ngayon ay buong tapang na itinutuwid ang kanyang landas. Sa dalawang batang minsan niyang binigyan ng sopas,
na ngayon ay nagbabalik sa kanya ng isang buong kinabukasan. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Hiraya. Panahon na po para anihin ang lahat ng kabutihang itinanim ninyo. Bulong nito sa kanya. Tumango si Liwayway habang ang isang butil ng luha ay pumatak sa blueprint. Tila isang patak ng tubig na didilig sa isang bagong binhi ng pag-asa. Sa wakas, pagkatapos ng 20 taong paghihintay, ang kanyang mahabang gabi ay natapos na. Isang bagong umaga ang paparating. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang dating maliit na kainan ay isa ng nagliliwanag na gusali. Sa harapan nito, isang malaking arko na may nakasulat na, ang Silungan Community Center. Nakatayo sa harap ng gusali si Liwayway. Suot ang isang simpleng bestida. Hawak ang isang pares ng gunting para sa ribbon cutting ceremony. Sa kanyang tabi ay nakatayo sina Dalisay, Hiraya at Ricardo. Lahat ay nakangiti. Ang buong baryo Maharlika ay naroon, pumapalakpak. Ang mga mukhang dati puno ng panghuhusga ay ngayoy puno ng paghanga at pasasalamat. Tumingin si Liwayway sa 3 taong kasama niya, ang kanyang bagong pamilya. Ngumiti siya. Isang nangiting puno ng kapayapaan at kagalakan at dahan-dahang ginupit ang pulang laso. Ang Silungan Community Center ay higit pa sa isang gusali. Ito ang naging tibok ng puso ng baryo Maharlika. Ang bawat sulok nito ay puno ng buhay at pag-asa. Sa umaga, ang malaking kainan sa ibaba ay nagsisilbi ng libreng almusal para sa mga bata bago sila pumasok sa eskwela. Sa tanghali, ito ay isang abot-kayang kainan para sa mga manggagawa. At sa gabi, ito ay nagiging isang ligtas na lugar para sa mga pamilyang walang masilungan na nagbibigay ng mainit na hapunan at pansamantalang tulugan. Ang ikalawang palapag ay laging abala. Sa isang silid, tinuturuan ni Hiraya ang mga kabataan kung paano gamitin ang social media para sa positibong pagbabago at maliliit na negosyo. Sa kabilang silid, si Dalisay, kasama ang iba pang mga voluntaryong abogado, ay nagbibigay ng libreng legal advice sa mga taong walang kakayahang kumuha ng sarili nilang abogado. Si Ricardo naman, na nagretiro na sa kanyang malaking kumpanya, ang siyang namamahala sa pondo ng pundasyon. Tinitiyak na ang bawat sentimo ay napupunta sa mga tamang proyekto. At si Liwayway, siya pa rin ang kaluluwa ng lahat. Hindi na siya ang nag-iisang tagapagluto. Mayroon na siyang isang buong team ng mga kusinero. Karamihan ay mga dating benepisyaryo ng ang silungan na ngayon ay mayroon ng marangal na trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat, si Liwayway ay palaging nasa kusina. Tinitimpla ang kanyang sikat na sopas. Para sa kanya, ang bawat mangkok ay isang paalala ng simula ng lahat. Isang hapon, habang naghahanda siya ng merienda, lumapit sa kanya si Mang Kiko. Matapos ang lahat ng nangyari, kinuha siya ni Liwayway bilang head chef ng center. Hindi mo na kailangang magtrabaho, Kiko, sabi ni Liwayway noon. Gusto ko, sagot naman ng matanda. Ito ang paraan ko ng pagbabayad sala araw-araw. Liway, sabi ni Mang Kiko, may hawak na sobre. Sulat para sa'yo. Binuksan ito ni Liwayway. Galing ito sa kulungan. Isang maikling sulat mula kay Gretchen Corpus. Walang paghingi ng tawad, ngunit may isang pangungusap na tumatak sa isip ni Liwayway. Sana sa ginawa ninyo, mas marami kayong natulungan kaysa sa nasaktan. Itinupi ni Liwayway ang sulat. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, ngunit wala nang galit sa kanyang puso. Tanging kapayapaan na lang. Nang gabing iyon, habang sabay-sabay silang naghahapunan, si Liwayway, Dalisay, Hiraya at Ricardo, sa isang maliit na mesa sa gitna ng masayang ingay ng community center, pakiramdam nila ay isang tunay na pamilya. Ang kanilang mga ugnayan ay hindi na binuo sa isang lihim na pagkakasala, kundi sa isang ibinahaging layunin ng pagtulong. Naaalala niyo pa ba, sabi ni Hiraya,
Noong una tayong bumalik dito, nakaupo lang tayo sa kotse, pinapanood si Ate Liway mula sa malayo. Ngumiti si Dalisay. At ang tanging nasa isip ko noon ay paghihiganti. Nagkamali ako. Hindi ka nagkamali, kuya, sabi ni Hiraya. Nagsimula lang tayo sa maling dahilan, pero tinuro sa atin ni Ate Liway ang tamang daan. Tumingin silang lahat kay Liwayway na tahimik na nakangiti. Pagkatapos ng hapunan, lumabas si Liwayway sa may hardin ng center. Pinanood niya ang mga bata na masayang naglalaro sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanilang mga tawa ay musika sa kanyang pandinig. Isang maliit na batang babae ang lumapit sa kanya. Medyo marungis ang muka at may hawak na lumang manika. "Nay Liway," sabi nito, "salamat po sa pagkain." Yumuko si Liwayway at pinantayan ng bata. Hinaplos niya ang buhok nito. "Walang anuman, anak." Sa sandaling iyon, nakita niya ang kanyang sarili sa bata. At sa mukha ng bata, nakita niya ang dalawang batang gutom sa labas ng restaurantala. Ang bilog ay nakumpleto na. Ang isang mangkok ng sopas na ibinigay niya dahil sa habag ay nagbunga ng isang buong kanlungan para sa daan-daang tao. Ang kabutihang minsan niyang itinanim sa gitna ng kadiliman ay umani ng isang bukirin ng pag-asa. Tumayo siya at tumingala sa langit, kung saan ang mga bituin ay nagsisimula ng kumislap. Isang malalim na pasasalamat ang bumukal sa kanyang puso. Ang kanyang binmin, ang kanyang liwayway ay dumating na. At ito ay mas maningning kaysa sa kanyang pinangarap. Ayan po, mga minamahal naming tagapakinig, ang pagtatapos ng kwento ni Liwayway at ng Ang Silungan. Ang aral po ng kwentong ito ay malinaw at simple. Walang anumang kabutihan, gaano man kaliit ang nasasayang. Ang isang simpleng pag-abot ng kamay sa nangangailangan, isang salita ng pag-asa sa nawawalan, o isang mangkok ng sopas sa nagugutom ay may kakayahang magtanim ng binhi na sa tamang panahon ay magbubunga ng isang bagay na kahanga-hanga. Ang hustisya ay hindi laging tungkol sa pagpaparusa sa nagkasala, kundi tungkol din sa paghilom ng mga sugat at pagbuo ng isang mas magandang bukas mula sa mga abo ng nakaraan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Lubos po naming ikinatutuwa ang inyong pagtangkilik. Kung meron po kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento ni Liwayway, o kung meron kayong mga suhestyon kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga boses. At syempre, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like. I-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Muli, ako po ang inyong lingkod. Laging handang magbahagi ng mga kwentong pupuno sa ating mga puso. Hanggang sa muli, paalam!